Boss, kumusta na po? So hello mga boss, so welcome back na naman sa pinibagong video natin. For this video, pagpapatuloy ko lang yung last na video ko regarding sa washing machine. So alam naman natin na nagkaroon ng baha 2 weeks ago. Tapos nagkaroon kasi ng maraming customer na bumibili ng washing machine. So yung i-discuss ko, tuturuan ko kayo ng technique para mas tumagal yung washing machine nyo, mas maalagaan nyo siya ng maayos. Kasi medyo maraming customer yung hindi po nakakaalam regarding dito sa i-discuss ko. So alam naman natin na yung isang appliances is kailangan ng kalinga or alaga yan. Tatagal po yan kung tama yung paggamit nyo, tama rin yung pag-aalaga nyo. So syempre, kaya ako andito kasi yung purpose ko is tulungan yung mga customer, yung mga bagong bumila man yan ng washing machine or may mga lumang appliances na yan na washing machine. So tuturuan ko kayo ng mga technique dyan. So disclaimer lang, yung mga sinasabi ko dito is based lang sa experience ko, based lang sa nire-research ko, based lang sa specs ng product na kung ano man yung meron kayo. So hindi ako professional, hindi ako engineer. So based lang talaga to sa knowledge and sa experience. Alam naman natin na si Boss Ricky is before nagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya ng appliances dito sa Pilipinas. Almost 10 years yon. So yung 10 years na yun, nagkakaroon kami ng mga product training. Siyempre, mga katrabaho ko din dati, tinatanong ko kung ano mga specs niyan, ano mga advantage niyan. At siyempre, experience ko na rin sa mga concern ng mga customer. Kung, sir, paano ba to? Sir, ba't ganito to? So, yun talaga yung purpose ko mga boss, kung ba't ako gumawa ng YouTube channel dito sa video, ay dito sa YouTube platform. Mainly para makatulong sa customer. Kasi nga, gaya ng sabi ko, napansin ko, bibihira kasi yung nagbablog regarding sa paggamit ng appliances or pagbili ng appliances or tips kung paano gamitin yung isang appliances dito sa YouTube, di ba? So bibihira. So yun, sa mga bago, so sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking gagawin. Malaking tulong yan kasi gusto ko pa mag-grow yung channel ko. Sa future, mas marami tayong ma-discuss. So, lahat kasi actually dinidiscuss ko. TV, aircon, washing machine, refrigerator, speaker. So, yung technique ko kasi inuuna ko lang kung ano talaga yung mas kailangan ng customer ngayon. So, ngayon, since tag-ulan, nagkaroon ng baha, yung i-discuss ko is washing machine syempre. Kasi malamang sa malamang, marami naghahanap ng mga technique dyan or anong murang washing machine, anong top 5 na washing machine dyan, anong maganda. So, yun lang. Ang dami ko nang sinabi. Simulan na natin. Alam naman po natin na may dalawang klaseng washing machine. Isang front load washing machine, isang top load washing machine. Pero based sa experience, based din sa mga gumagamit, mas maganda po talaga si front load washing machine compared sa top load. Yung ituturo ko ngayon is kung ano nga ba to. Nakikita nyo yung picture na yan, magtataka ako may front load ka kasi malamang sa malamang yung ibang sales promoter or ibang technician, hindi tinuturo kung para saan yan. Tapos yung iba dyan naghahanap sa isang front load washing machine, sir, bakit walang ganito? Ba't walang ganyan yung aking front load washing machine? So yung tinutukoy ko, yung tawag po niyan is filter sa emergency drain. Yan po yan. So ano nga po ba yan? Based po dun sa mga customer na encounter ko, nagtatanong bakit daw walang filter yung washing machine sa loob ng drum. Yun po yun. So anyway, yung iba kasi, hindi kasi dinidiscuss yan ng mga sales promoter na tamad kung para saan yan, di ba? Yung front load washing machine actually, walang filter po yan sa loob ng drum. Halos lahat walang filter yan, di ba? Kasi alam naman natin, pag sinabing filter is plastic yan. So yung mga front load washing machine kasi is may heater. So hindi pwedeng lagyan ng plastic yan sa loob pagka front load ka kasi halos lahat ng front load washing machine is may heater, so malulusaw yan pag ginamitan mo ng heater. Kaya ang filter po niyan is andyan nakalagay. Hindi nyo alam, filter yan. So pagka binuksan nyo, ganyan po yung nasa loob niyan. Ipipihit nyo siya, pipihitin nyo, hahatakin nyo palabas. Diyan po lahat napupunta yung himulmol ng mga damit, yung mga barya, di ba? Yung mga barya na nakalagay sa bulsa nyo at kung ano mang mga object na matitigas yan. Diyan siya mapupunta. Magtataka ka bakit walang filter doon sa loob ng drum ng isang front load washing machine. Pero yung sobrang laki, hindi naman napupunta dyan. Usually, andun yun sa may gasket.
sa loob ng drum ng front load washing machine. Yung filter po na yan is napaka-importante na linisin nyo yan after nyo maglaba. Diba? Bakit po? Kasi dyan na lahat napupunta ng himulmul eh. So dapat, after nyo maglaba, lilinisin nyo yan. Para sa susunod na laban nyo, mas mapipilter po ng filter ng isang front load washing machine yung susunod na mga lalabahan nyo, diba? Kasi kung hindi nyo napansin, sobrang dami na palang himulmul dun sa loob, magkakaroon ng problema yan dun sa pag-filter. So, hindi nyo na mapipilter yan. Possible hindi na mag-drain ng maayos yan. Or possible mag-error na yung front load washing machine nyo. So, dapat i-maintenance nyo yan or i-check nyo after nyo maglaba. So, yung paglinis lang naman yan is hahatakin nyo sa running water lang, tas kuskusin nyo lang ng konti yan or sabunin nyo kahit papano, tas ibalik nyo. So, tapos na tayo sa filter ko. Kung mapapansin mo dyan sa video or sa picture na pinapakita ko, yung sa baba niya is mayroong hose. Pag hinila mo yan, may hose yan. Tapos yung hose na yan is may takip. So, anong purpose niyan? So, pag po kasi tayo naglaba ng mga washing machine na front load, actually, hindi siya totally na-drain ng hose to. Kumbaga, may natitira pa dyan na konting tubig. So, yung purpose din yan, para hindi mamaho yung loob ng front load washing machine, yung drum niya hindi mamaho, tanggalin nyo yung hose, tapos hatakin nyo yung takip niyan, and then i-drain nyo siya pababa. So, maglagay lang kayo ng basahan para hindi kumalat yung tubig yan sa lapag, o kaya lagyan nyo siya ng planggana na maliit, diba? Doon nyo paagusin yung tubig. Kasi may natitira dyan, may mga excess na water po na natitira sa drum ng isang front load washing machine. Yung pangalawang purpose po niyan, in case naman na naglalaba po kayo, sa kalagitnaan ng paglalaba nyo, biglang nag-brown out. Tapos nagwa-wash pa lang yung washing machine nyo. Halos lahat po kasi ng washing machine, pag yan nagpi-perform ng laba, once na mag-cut yung power po niyan, is hindi nyo siya mabubuksan. So, aantayin nyo siyang magkaroon ng kuryente, tapos magkukontinue siya sa paglalaba. So, hindi nyo yan mabubuksan hanggat walang kuryente. So, ngayon, kung medyo matagal na magbabrown out dun sa area nyo. So, mamamaho yung tubig dun, pati yung labahan nyo, di ba? May stock yung tubig eh. So, yung gagawin nyo, in case na may stock yan, yung tubig sa loob ng drum. So, yan yung tatanggalin nyo. Ibaba nyo yung drain nya, hatakin nyo ulit, dyan magde-drain yung tubig sa loob ng drum. Yun yun. So, yun yung technique nun na pangalawa. Di ba? So, sana dun sa diniscuss ko, may naitulong kayo. Kahit simple lang yon, pero kaya ako siya diniscuss. Meron kasing mga ilan-ilan na hindi alam gamitin yon or hindi nila napansin. Kasi alam naman natin. Aminin natin sa sarili natin, tamad tayo magbasa ng manual. So, yun lang yung i-check nyo or yung i-maintenance nyo. After nyo maglaba, linisin nyo yan. Para syempre, mas tumagal yung washing machine nyo, mas maganda yung performance niya. Mas makakatipid kayo sa gastos. Pag ganon. Di ba? So, yun lang. Maraming salamat. Peace.